Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So dami nagre-request ito lalo sa live. Ito ay kay Araw na Itim. Sana wag magalit si Araw na Itim. So ito, pamagat ito ay Burger Machine horror story. Burger Machine, ito yung isa sa nakakatakot talaga puntahan kasi usually dati lapunta lang kami dito pag madaling araw. Lalo pagka nakainom, tapos mag-inom or sa madaling araw kasi yan yung laging bukas eh. So, ito tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Nangyari to nung nagtatrabaho pa ako sa Burger Machine. Madaling araw na nun, 3 AM siguro. Kakaunti na lang ang mga bumibiling tao at antok na ako. Kaya numanakaw ako ng idlip. Nakasusi naman ang kaha ng pera, kaya hindi basta-basta mananakaw. Unless kung pati ang kukunin ng mga kawatan dahil trip nila yung burger namin. Nakapikit ako nun. Nagsisimula ng magnakaw ng tulog. Nakaw? Nang mawala ang antok ko. Dahil naramdaman kong parang lumilindol. Pagkatapos, nakita kong may bata sa harap ng stall. Oh my God! Kaya tinignan ko rin. Parang hindi siya palaboy dahil maayos naman ang suot niya. Creepy? Yun nga lang, parang may kakaiba sa bata. May 2 bukol kasi sa noo niya. La. Yung bukol na kapag humaba pa ng konti, magiging sungay na. Ngumiti sa akin yung bata. Nginitian ko rin. May tinuturo siya sa shop. Anong bibilin mo? Tanong ko pa. Pero nagsasalita siya ng lengguaheng hindi ko pa narinig kahit kailan. Parang out of this world yung sinasabi niya. Ano nga? Lapit ka lang dito. Turo mo. Dali. Nakangiti ko pang sabi. Lumapit naman yung bata. Nagbayad ng 310 pisong papel. Natatawa nga ako. Kasi ganun yung itsura ng pera. Parang isang hawak mo na lang, malulusaw na. Lumang-luma kasi. Halatang napakarami ng pinagdaanan. Nilutuan ko ng burger yung bata. Tuwang-tuwa pagkatapos, ngumiti ulit sa akin. Nagsalita ulit ng lengguaheng hindi ko maintindihan. Parang nagpapasalamat siguro yung bata. Gago, Latin yan. Pagbaba niya sa bangko, dun ko lang napansin ang bagay na hindi ko pa rin mapaniwalaan hanggang ngayon. May buntot kasi yung bata. Buntot na parang sa butiki. Nung ibaba ko pa yung tingin ko, nakita ko ang kanyang mga paa. Adidas. Hindi yung brand ng sapatos kundi parang mga paa ng manok. Hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon yung bata. Iniisip ko na lang, baka epekto lang siya ng antok at imahinasyon ko. Pero isang tanong lang ang bumabagabag sa akin. Demonyo kaya yung batang yun? Natakot. Gago, kinikilabutan akong hayop na yan Taong grasa. Ba't nakakatawa sa taong grasa? Matagal na pong nangyari ito. Bantay pa ako noon sa Burger Machine sa Quezon City. Tanghaling tapat nun at mas nangingibabaw ang init ng araw kesa sa gitsit ng nilulutong pati para sa mga customer. Nang mapansin kong may taong grasang pabalik-balik sa kalsada. Para siyang natataranta, kaya naman naagaw ang atensyon ko. Muntik pang ang masunog yung pati na niluluto ko dahil talagang napapatingin ako doon sa taong grasa. Ilang sandali pa, nagtama ang tingin naming dalawa. Kahit ilang hakbang lang ang layo niya sa stall, nakaramdam ako ng takot para sa sarili ko. Pagkatapos kong ibalot yung mga burger na niluto ko para sa mga customer, tinanong ako nung isang lalaki kung sino raw yung tinitignan ko. Hindi ko na sinabi yung taong grasa kasi baka mamaya asarin nila ako. Pagkatapos, nung wala ng customer, nakita kong naglalakad papalapit sa stall yung taong grasa. Oh my God. Paghakbang niya sa kalsada, nanlaki yung mga mata ko. Tumagos lang kasi siya sa mga sasakyan.
Tangina, lakas ang teka lang ah. Ang lakas ang kilabot ko, buwisit. Isang iglap ay nasira ang paniniwala kong tuwing gabi lang nagpapakita ang mga multo. Pinikit ko yung mga mata ko at nagdasal. Dahil talagang nakita kong sa akin siya papunta. Nung matapos akong magdasal, dahan-dahan kong minulat yung mga mata ko. Umaasa kasi akong wala na doon yung taong grasa. Pero mali pala ako. Naroon siya, nakatayo. Litaw ang nagdidilawang mga ngipin dahil sa pagkakangiti. Humahalakhak siya at umakto na parang nasusuka. Pagkatapos, sinalo niya ng palad ang bagay na nilabas ng bibig. Dugo. Napakaraming dugo. Dugong nilalanguyan ng mga uod at langaw. Ibinigay niya sa akin ang laman ng palad. Gustuhin ko mang humingi ng tulong pero parang natuyo ang lalamunan ko. Nang hindi ako makasigaw ay pinikit ko ulit yung mga mata ko. Kahit hindi ako nagmumulat ay nararamdaman ko pa rin ang presensya ng taong grasa. Naaamoy ko pa rin ang pinaghalong amoy ng imburnal at lansa. Parang ang lapit-lapit niya sa akin. Naisip ko tuloy na baka hinihingahan niya ako sa mukha. Pagkatapos, naramdaman ko na parang may dumikit na basa sa pisngi ko. Tangin. Nangilabot ako lalo nang masigurong dinidilaan ako ng taong grasa. Hanggang huli ay hindi ko minulat yung mga mata ko. Nawala lang ang presensya ng multong taong grasa nang may dumating na customer. Tinanong ako ng babae, "Kuya, pinagpapawisan ka. Ayos ka lang ba?" Hindi ako sumagot. Nung araw ding yun, nag-resign ako sa trabaho. Dapat lang. Pero hanggang ngayon, dinadalaw pa rin ako ng multo ng taong grasa. Meron pa ba? Ayoko na. Tangina, natakot ang puto. Bulong. Ala ka! Title pa lang, ayoko na. Nangyari ito noong 2001. 7 years old pa lang ako noon. Nakaburol noon ang hipag ng daddy ko. Naku po. Tapos may burger machine sa labas ng chapel. Dahil last night na ng burol, hindi na kami umuwi ng gabing yon. Sinubukan kong matulog sa family room, pero hindi talaga ako makatulog. Kaya naupo na lang ako sa viewing. Maya-maya ay lumapit sa akin si daddy at sinabing, "Shobe, gusto mo ng burger?" Sabi niya. Napansin niya kasing naiinip ako. "Opo." Tapos tumayo ako para sumama kay daddy lumabas. Nung panahon na yon, malalaki pa ang burger sa burger machine. Tama. Hindi tulad ngayon. Malapit lang yun. Siguro mga 10 dipa lang ang layo mula sa chapel. Nung makarating kami doon, since ating gabi na, wala na halos tao at tahimik ang lugar. Umupo ako sa umiikot na upuan ng burger machine. Enjoy na enjoy pa ako kasi umiikot nga. Habang naghihintay kami ng daddy ko, may narinig ako na parang umihip sa tenga ko. Yeah. Napalingon ako at hinimas yung tenga ko. Bumaba ako sa upuan at lumapit kay daddy na nagsisigarilyo pa. Humawak ako ng mahigpit sa kamay ni daddy. "Balik na doon, Shobe." Tapos tinuro niya yung upuan. Hindi ako bumitaw, kaya napilitan siyang patayin yung yosi niya at sinamahan ako umupo doon sa burger machine habang naghihintay ng order. Pagkaluto ay doon namin kinain yung burger. Habang kumakain ako ay may biglang malamig na hangin ang humaplos sa ulo ko. Yeah. Tapos malinaw kong narinig na may bumulong sa akin. Dalawang beses ko narinig yon. Muli bumaba ako sa kinauupuan ko at dumikit sa daddy ko. Nanginginig ako, takot na takot ako. Kasi iisa lang naman ang tumatawag sa akin ng ganon. Nay! Yun yung hipag ni daddy
na nakaburol. Tapos na, yes, tapos na, yes. Yes, tapos na. Napansin nyo na, kanina pa ako lingon ng lingon. Natakot ako ngayon. Ulit ako natakot ng ganito ha. Ayop na ta. Ayop na ta. Ayoko na nito. Natakot na ako.